morning. Ayan, mukha bang bagong gising? Congratulations po sa ating bagong mga bagong batch. Life Retreat Delegate Batch 7. Palakpakan po natin sila mga kapatid, Grabe, magmula po kanina, full pack tayo, Really, God is doing great in the church, okay? So sabihin mo sa katabi mo, masayang masaya ako at katabi kita. Oo. Mamaya, libre kita, sabihin mo, libre kita. Pag-pray mo, kausapin ako ni Lord, tama ba? Okay? So sige po, good morning. Taon-taon po sineselebrate natin ang tinatawag nating Holy Week, right? Ito po ay mahaba-habang bakasyon, na kung saan, Sunday pa lang, Palm Sunday, tapos tuloy-tuloy yan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, yung iba po, para sa iba, ito po ay mahabang bakasyon. Sino po dito nagbakasyon po kayo? Bumasyal-pasyal ba kayo? O umikot-ikot lang kayo sa bahay kasi mahal ang gasolina, tama ba? O kaya naman, sa iba naman po, ito ay bisita iglesia, Pinapasyalan yung ilan sa mga kilalang mga simbahan. Isa na po ang manawag, na pinapasyalan po yan sa buong Pilipinas, So, yung iba naman po ito ay performance kasi may mga ilan ay nagpapapako sa krus. Sino pa na-try na nagpapako sa krus, O wala kang choice, bigla kang pinako, ama. O yung iba naman ay alay lakad. Sino mo dito nag-alay lakad kayo, Yung iba nakita ko parang hindi alay lakad, nauubusan nata ng gasolina, Pero wala siyang choice kundi maglakad, So, ayan po. Pero ano po ba talaga ang essence ng selebrasyong ito at paano ba dapat natin ito sineselebrate? Or siguro, pinakamagandang tanong po natin is, ano ba ang mensahe ng Holy Week? So today po, we will not just talk about the resurrection and the essence and importance of the resurrection of Jesus, but I have a good news kasi today I'll be sharing with you the full gospel message and its biblical foundation. So join me on my message this morning entitled, The Gospel of Jesus. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? I appreciate yung mga Gen Z, Sinabihan ko po sila, upo kayo sa harap kasi ang daming nagsisidatingan, So next na pa-upo natin sa harap, mga mga legendary, tama ba? Ay, hindi pala, baka hindi na po kayo makatayo ulit, So, amen. Palakpakan naman po natin ang mga Gen Z, Talagang kailangan na nating magbukas ng third service, target po natin yan this year po. So, sige, let's start. But before anything else, let's pray. Panginoon, salamat sa oras na ito. Ganda ng ginawa mo, Lord, sa first service. Dalangin po namin, patuloy kang kumilos. Lord, ang wisdom mo ay mamalagi sa amin sa oras pong ito nang maintindihan namin yung mensahe. At I pray, God, na ma-enjoy namin tong araw na ito. Makita namin yung full message of the gospel of Jesus. Hindi lang, Lord, ang resurrection mo, pero ang kabuang mensahe ng mabuting balita, Lord, patungkol sa iyo. Lord, we thank you for today. We worship you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang objective po natin is to help us clearly understand what the gospel truly is and confidently proclaim both the gospel message and our personal testimony. Kasi marami sa atin, pag naririnig ang salitang gospel, mukhang hindi natin masyadong naiintindihan. Tama ba? At pagkatapos yan, may proclaim natin, na hindi nahihiya ang gospel message at ang mga testimony na nangyari sa buhay natin. So, main text natin ay sa Romans chapter 1, 16, 17. Basahin natin, For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. Next. Amen? Okay. So, ang tanong, what is the gospel? Ano ba ang gospel? Naririnig niyo na po ba yung term na gospel? Siguro most of us, when we talk about gospel, ang nasa isip natin lagi, good news. Pero yes, that's yan po ang meaning po niyan. Pero meron din po siyang iba pang meaning. Okay? So the gospel, the word gospel came from the Greek word evangelion. Evangelion, which means good news, announcement of victory, and declaration of a king's triumph. Okay? So, hindi pala ito galing kay Jesus. Ganon din sa discipleship. Ang discipleship ay hindi po idea
na galing kay Jesus, ito po ay kinuha lang niya sa Greek Roman o sa Romano o sa Roman Empire nung panahon po nila. Ganon din ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay good news at ito ay pag-a-announce na mayroong panalong nangyari. Tama ba? At declaration ng panalo ng isang hari. In the Greco-Roman po, okay, evangelion is not a religious terminology. Kasi pag naririnig natin ngayon, yung gospel, parang very religious, right? Pero ang pinanggalingan po nito ay galing ito, ang salitang ito ay sumikat na 300 years before Christ. Tama ba? So, before Christ pala, ito ay pinag-uusapan na ito and it was already a trending word. Ngayon ba, ano ba ang trending word ngayon? Hawak mo ang beat. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, hawak na ba niya ang beat? Hindi pa. Yan, trending word na siya na ginagamit. Reb, hawak na natin ang victory. Kayo. Yan ang gusto niya, yung trending word, ginalagay natin sa Christian, di ba? So it is not a religious term, but a political and a military one. Ginagamit pala itong term na ito sa militar, no? At sa politika. Ginagamit to announce great victories or ascension of new rule, often bringing the messengers a reward. So merong mensahero, at yung mensahero ang ginagawa niya kapag nananalo ang isang hari, umlilibot yan from cities to cities. Panalo tayo, ganun yun. Tama ba? Ganun sila, sumisigaw siya. Tapos yung mensahero, yung messenger, ay may malaking reward na binibigay sa kanya. Okay? So, kunwari, ang isang hari ay sumakop ng isa na namang probinsya, karagdagan ng kanyang imperyo yun, and tawag natin doon ay ebanghelyon or good news. So, sa panahon natin ngayon, di ba, parang for example, yung nangyayaring gera sa Amerika, di ba, pag nasasakop nila or may nangyayari, good news tawag doon, kapag nasakop ang isang particular na imperyo. Bigyan ko ng example. Sino pong familiar sa marathon? Yan, marathon. Diba? Ang marathon po, ang akala natin pag sinabing marathon, ito ay takbuhan, right? Ito ay labanan ng pabilisan, race. Pero alam niyo ba na ang marathon po ay hindi po laro ng paunahan? Alam niyo ba na pag trinace mo ang kwento ng marathon, ito pala ay tungkol sa announcement ng military victory, tinatawag nilang the Battle of Marathon. Yan. Kasi nung panahon po nila, nangyari ito noong 490 BC, kung saan ang Greece ay tinalo ang malaking imperyo na tinatawag nating Persian army. So kung babalik tayo sa history, nung panahon na ito ay ilang years na hindi nila matalo-talo ng Greece ang Persian army. Pero at last, natalo nila. So ngayon, nung natalo na nila yung buong Persian army, hirap na hirap sila, pagod na pagod. Siyempre, natapos makipagbaka, makipaglaban. Walang gustong umuwi para ibalita na sila ay malaya na. Ang ginawa nila, naghanap sila ng messenger upang ibalita ang ebanghelyon na sila ay pinalaya na and they were finally free. So ang ginawa ngayon ng messenger ay nagbalita siya ng mabuting balita na, di ba, ang kanilang kaaway ay umikot. Yan. Ang ginawa nila ay umikot siya from town to town, village to village, just to announce the evangelion. That finally, they were free. Tama ba? Okay lang ba kayo? Reb, yung pupunta ba sa bahay, yung just 4, ano ba yun, Reb? Evangelion ba yun? Hindi, ibang good news yung dala nun. May mga ganun, diba? May pumapasyal ng bahay, ano? So, pangalawang example is the fall of Troy. Diba? Nung panahon na ito po, the Trojan War is a legendary 10-year conflict between Greece and Troy. So, pambira. Talagang, away, gulo. Diba? Gera. At natapos ang gera dahil sa isang constructed na large wooden horse na pag-aakalang regalo pero puno pala ng sundalo na magagaling that led to a great victory. Tama ba? Alam niyo pa yung story ng yung may pelikulang ginawa niyan, no? Hindi nila mapasok hindi nila matalo. Ang ginawa nila, nagbigay sila ng regalo, malaking kabayo. Diba? Hindi katulad yung kabayo sa Baguio na may mga kulay-kulay, tama? May padala silang kabayo, tapos nung tulog na ang lahat, sa loob pala nito ay nakapasok o andito ang mga magagaling, mga elite soldiers nila kung saan pinatay. At nasakop nila ang buong Troy. Tama ba? At dyan po galing ang Trojan horse virus. Tama ba? Kala mo walang problema. Pag pinasok mong ganon, nawala na yung mga files mo. Okay?
So nung kinuwento nila na bumagsak ang Troy, tawag doon Evangelion. Na nagigets niyo po kung saan galing ang evangelism or saan ang galing ang gospel. So in Roman culture, Evangelion was used for announcement of Caesar's victories. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, ang Roman Empire nung panahon nila ay ang modern America or pwede natin sabihin China sa panahon ngayon. Diba? Na sumasakop ng mga maliliit na bansa, diba? At talagang very powerful nation ang mga ito. And it was a news of imperial success. Pambira, bago na namang teritoryo, diba? Ang nasakop natin, at it was a declaration of Roman power. So basically, when you say Evangelion, it was not a religious terminology. And so here comes the church. Ito na ngayon. So pinag-uusapan natin yung history hanggang sa pumasok ang church at pumasok si Jesus using the same terminology. Pero this time, the Evangelion is greater than the political Evangelion ngayon. Why? Because it was the Evangelion of all the Evangelion. Ibig sabihin, ito ay good news. Pinaka-good news. O pinakamatinding good news sa lahat ng good news. Parang ngayon ako nakarinig ng good news na malungkot, ano? Higit pa itong good news na pinag-uusapan natin sa good news na 10 piso na lang ang gasolina. Pag 10 piso po ang gasolina, tawagan niyo po ako, gagasolinahan ko po kayo lahat. Kapag 10 piso, tama ba? 110 pesos na. Iba yun eh. Tawagan niyo na lang sino bang pwedeng tawagan. Si Lord, tama ba? Good news yun. Di ba? Nabababang gasolina, may dumating na, di ba, makamag-anak galing ibang bansa. Wow, thank you Lord. Good news yun, tama ba? Good news sa'yo, pero bad news doon sa darating, tama ba? Hindi, joke lang, no? So, yan na nga. Good news siya, pero pag sinabing Gospel of Jesus, ito ay good news ng lahat ng good news. At ang story na ito is the story of the Lord Jesus Christ. At nakakatuwa kasi pagpasok ni Paul, gumawa siya ng radical na redefinition sa kung ano nga ba ang gospel o evangelion. Here is Paul using the same terminology but redefining what evangelion is all about. So ayon kay Paul, listen to this. Ayon kay Paul, Jesus now reclaims that the word gospel, Jesus now, not Caesar, is Lord. Kasi pag sinabi mong evangelion, ibig sabihin, no, Caesar is Lord. Ang pinaka-word na sikat na naririnig ng panahon ng Roman Empire, Caesar is Lord. Kaya nagulat sila. Kwento ko ng konti. Kaya pala ang ginawa, pinapatay si Jesus. Kasi nung pumunta si Jesus sa mundo, ang sinasabi niya, mag-embrace ako ng kingdom at ako ay maghahari. Akala nila, yung kingdom na yun is the Roman Empire at siya ang papalit na magiging Caesar. Kaya ang bukang bibig ng Christian ng panahon na yun is Jesus is Lord. So pag sinabi mong Jesus is Lord, para mong sinasabi, Caesar is not Lord. So malaking malaking blasphemy ito sa kanila. So nakita ninyo? And here comes Paul, sinasabi niya, Jesus, not Caesar, is Lord. Ang matindi niyan, the true victory is not Rome's victory, but Christ's victory. Tama ba? At nung niyakap to ng Christianity, dito iikot ngayon ang kwento ng church at ng kingdom ni Lord. At itong matindi, I have a good news, kasi kung may reward noon sa panahon nila sa mga messenger na nagdadala ng ebanghelyon, malaking pera binibigay sa mga sumisigaw na, panalo tayo, di ba? Alam nyo ba na what more reward ang mga nagdadala ng mabuting balita sa panahon natin ngayon? Amen? Mamaya babanatan ko yan. So kung may reward, ibig sabihin, listen to me, may reward pala yun, nagmamarites ng magandang balita. Tanong mo yung katabi mo, marites ka ba? Ng mabuting balita. Tama ba? Atak-takilay gasolina! Isang ganun, di ba? Kagigising mo pala, ang dami nang sinasabi. Di ba? Okay? Lumalabas po that the gospel pala is not a political propaganda. It is the announcement of Christ's victory. Ang bihira. Kasi akala nila nung panahon na ito ay isang political propaganda. Kaya pansin nung ginawa nila, sinumbong nila kay, sino na yung pangalan ng
Sinumbong nila, tapos nagugas siya ng kamay. Hindi, wala akong kinalaman dyan. Problema nyo yan. Di ba? So, yun na nangyari po ngayon. So, ngayon, usapan natin, ano ba itong Christ victory? Ano ba yung ginawa ni Christ? Bakit ebanggelyon? Bakit good news? Pag-usapan natin yan, what the gospel is, does, and is for. Ano ba ang gospel? Ano ba ang ginagawa ng gospel? At para kanino ang gospel? According to Romans 1:16, there are three essential truths, no, about the gospel of Jesus. Number one, what the gospel is, or what is the gospel? The gospel is the power of God. Sabi diyan, it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. So ang gospel pala ay kapangyarihan ng Diyos. And the word power na ginamit sa Greek is dunamis, kung saan nanggaling ang dynamite. Tama ba? Hindi po ito yung dynamite na masarap na manghang. Tama ba? Ito yung sumasabog na dynamite. Dunamis, which means supernatural power, divine ability, life-transforming force. So in short, itong power of God, pag shinare mo daw ang gospel sa isang tao, it's not giving advice. The gospel is power. Ano ibig sabihin nun? Meaning, if you bring the gospel to someone, you are bringing the power of God directly to that person. Kaya pala ang isang tao, makikita natin, nagkakaroon ng transformation the moment narinig ang gospel. Kahit sinong samang tao, kahit sinong tao yan, anumang, 'di ba, anong kulay, anong relihiyon, regardless of what, pag narinig ang gospel, may kapangyarihan ang Diyos sa kanya. Okay? Sabi sa 17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed, the righteousness that is by faith from first to last, just as is it written, the righteousness will live by faith. Ibig sabihin, makinig kayo sa akin, yung gospel ni Jesus, walang hindi kayang baguhing tao dahil ito ay may dalang kapangyarihan niya. At nakakakita po ako talaga ng mga taong sobrang binago ng Diyos dahil na-receive nila, napakinggan nila ang ebanggelyon o good news about Jesus. Tama ba? Okay? So, don't belittle, the moment tinamaan ng gospel, babaguhin ito ng Panginoon. And don't belittle what the gospel could bring to your listener because that gospel can revolutionize any place kung saan iaapak ang paa mo. Okay? So the gospel is more than political, religious, and social reform. Kasi akala nila ang gospel ay patungkol lang sa pagbabago. Lahat naman tayo gusto nating magbago, tama ba? Maging maayos ang lahat. The gospel doesn't just inform people, but the gospel transforms people. Hindi ka lang nito ini-inform, pero tinatransform ka nito. Okay? Sa hindi po nakakaalam, si Apostle Paul po, siya kasi sumulat ito, si Apostle Paul was a very, isa siyang matalinong person, no? Kung pag-aaralan mo ang kanyang, ang kanyang buhay, actually papunta na siya sana sa pagiging high priest. Isa siya sa mga tinrain, di ba, na mga magagaling in terms of batas. Kasi gano'n naman dati sa kanila, pinag-uusapan nila ang law, ang galing ng mamang ito. Pero the reason pala, Paul is not confident in his personality, bagamat magaling at capable siya, but Paul finds his confidence in the gospel itself. Kaya matapang si Paul to share the gospel, hindi dahil aral siya, hindi dahil magaling siya sa law, pero dahil alam niya na ang dala niyang gospel ay may kapangyarihan ng Diyos. Kaya no wonder why every time Paul preaches, lives has been changed. Grabe. Sabi mga grabe. So what is the gospel now? The gospel is the power of God. The dunamis. Very powerful. Pangalawa, what the gospel does. So alam natin that the gospel is the power of God. Pangalawa, the gospel does, ano bang ginagawa ng gospel sa buhay ng taong nakapakinig nito? Ano sabi diyan? Brings salvation. Nagdadala ito ng kaligtasan. Ngayon, nung pinag-aaralan ko ang kaligtasan nito, the word salvation here is soteria. Na pag sinabing soteria, it includes
Pag sinabing you receive salvation, di ba, naramdaman mo, na-experience mo ang dunamis ng Lord, makakaranas ka ng salvation. Ano yung salvation? Forgiveness of sins. So when you receive salvation of Christ, it means pinatawad ka na ni Lord sa kasalanan mo, brad. Pangalawa, nare-reconcile ka with God. Mga kapatid, hindi po sa paggawa natin tayo maliligtas. Never. Kahit anong attend mo ng church, kung walang salvation, kung hindi mo narinig, kung hindi mo ni-receive si Christ sa buhay mo, hindi ka ma-reconcile with God. So reconciliation with God, wow. Balik sa Diyos. Ano pa? Deliverance from judgment. Kasi nagkasala tayo eh. Sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Kabayaran ng kasalanan, kamatayan. But because of salvation na dala ng gospel, ano mangyayari ngayon? Tayo ay delivered from judgment. Paano mo sabi sa akin, Rev, sigurado ka ba, ligtas ako? Yes. Because of salvation na dala ni Jesus Christ. Ano pa? New life. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Bagong buhay. Nalala ko tuloy, di ba? May nakausap ako kahapon, chinat ko siya, grabing ginawa sa life retreat. Sabi niya sa akin, Rev, alam mo ba pag uwi niyan, nung nag-life retreat, pag uwi daw niya, iba daw yung aura. Oo, mararamdaman mo may nagbago. Tumaas yung anit, tama ba? Hindi, iba pala yan, no? Talagang may nagbago sa kanya. Bakit? Naranasan niya yung salvation nadala ng Diyos Ano pa? Future glory. Ito pala ang scope na kayang gawin ng Ebanghelyo ni Jesus. Salvation is not self-improvement. Salvation is not education or self-discovery. The gospel does not merely instruct sinners, it rescues the lost. Hindi nito ini-instruct tayo kung anong gagawin para maligtas. Hindi. Ang salvation ay nire-rescue ka ng Diyos. At alam mo ba, I have a good news. Okay, the moment you share the gospel to someone, it's like saying, I rescue you. When you share the gospel to someone, to your friends, to your, barkada, to your parents, sa iyong mga anak, as if you are saying, nire-rescue kita. Because salvation is rescue. And that's the message of the cross. That's the message of the gospel, that God is rescuing us. Kaya meron sa inyo dito na nagsishare ng gospel sa inyo o nandito ka ngayon hearing this message, I have a good news. It means God heard your cry for rescue. And today, I want to tell you this, parang sinasabi ngayon directly ng Diyos sa iyo, anak, nire-rescue kita. Ibahin natin, anak, rescue is on the way. Ang daming inisip natin na magre-rescue sa atin, di ba? Yung government, sana i-rescue naman tayo. Sana yung kaibigan kamag-anak, ang bihira. Sino-sinong tao inahanap natin, nihintay natin i-rescue tayo. But I have a good news. God heard your cry. And today, He's telling you, anak, to the rescue ako. I-rescue kita. Amen? Yan ang gospel. At number 3, what the gospel is for. Para kanino ang gospel? Nakita natin ano ang meron ng gospel. It is the power of God. Pangalawa, okay, anong nakita natin sa pangalawa? Anong dala ng salvation? Ng gospel, salvation. At pangatlo, para kanino ang salvation? To everyone who believes. Hindi niya sinabi, dapat ganito religion mo. Dapat ganito yung kulay mo. Dapat ganito yung kinalakhan mo. Hindi, wala siyang sinabi. Anong sabi? Kung sino ang maniniwala. Everyone who believes. Ibig sabihin, alam nyo, may issue kasi na sinasabi na may tawag tayo dito yung the salvation of limited and unlimited atonement. Sinasabi nila na ang salvation daw ng Diyos ay sa kaunti lang. So ang hanapin mo yung mga pinili lang kasi hindi naman talaga lahat maliligtas. I beg to disagree. Malinaw sabi, everyone who believes. Right? Ibig sabihin, the gospel must be presented to all, even though hindi lahat ay magre-response ng maayos. At try nyo na po ba nag-share kayo ng gospel, di kami nakinggan? It's okay. They deserve to hear it. Alam, may mga times naman, share mo ng gospel, nakikinig talaga sila. Oh, it's okay. Because everyone deserves to hear the gospel of Jesus.
At yung believing na ginamit dito, di ba sabi everyone who believes eh. Hindi pala ito normal na believing na alam lang nating believing. Galing ito sa Greek word na pistoo. Nang ibig sabihin, trusting, relying, surrendering to Christ. So kung sinasabi that you believe in Christ, it means you're saying, Lord, I trust you. Nagtitiwala ako sa iyo, Lord. Lord, I rely on you. And I surrender my life to you, Christ. So hindi pala siya madali na, naniniwala ako sa shinare ni Rev, naniniwala ako sa shinare ni Pastor, ni Father. Hindi. Sabi niya dito, trusting. It's about trusting, relying, and surrendering to Christ. So yung nagsasabi na wala tayong kontribusyon sa kaligtasan kundi maniwala, mali. Kasi yung paniniwala mo, yun yung mismong kontribusyon mo. Tama? At hindi po totoo na libre ang salvation kasi may nagbayad. Kasi kung libre, dapat walang nagbayad. Okay lang kayo? At hindi totoo na wala tayong dapat gawin kasi sabi niya, maniwala. Kaya magugulat ka, maraming tao po, 'di ba? Ang hirap feeling nila, yun nga, kung sa tingin mo madali lang ang ma-save, mahirap. Kasi surrendering siya eh. You surrender eh. Binibigay sa mga tao ito na handang ipagkaloob ang kanyang buhay sa Panginoon. And faith is personal dependence on Christ. You depend on Christ. Hindi sa kung sino, hindi sa kung ano. Diba? Alam nyo, ang daming tinuro ng pandemic sa atin. 2020, right? Nakita natin yung mga kala mong sustainable na trabaho, na okay na, nagsarado eh. Actually, wala na tayo sa pandemic, pero nasa crisis tayo ngayon. Tama ba? Buti pa nun, nasa bahay ka, may darating na ulam. Eh ngayon, hindi ka makaalis ng bahay kasi wala kang gasolina. Tama ba? Pambira, parang iba yung crisis ngayon eh. Pero mga kapatid, especially sa panahon na to, this is the best time to put your faith, your full dependence on Christ. Amen? Okay, so yan na ngayon. Nakita na natin what the gospel is, what the gospel, what the gospel does, and what the gospel is for. Let me share with you what is the core message of the gospel. Pag-usapan natin at dito ako magtatapos. Ano ngayon? Ang core message ng gospel. 1 Corinthians chapter 15, hindi pala, maraming tao na sobrang mature na ayaw na nilang pag-usapan ng gospel. Ang babaw naman yung sinishare mo, Pastor. Puro na lang si Jesus. Pwede bang naman yung about sa second coming? Pwede bang about sa prosperity o yung pagyaman, yung gusto ko naman gumanda-ganda ang buhay. Sobrang lalim ng alam niya, akala niya ang babaw pag-usapan ng gospel. Ang tanong po, boring bang pag-usapan ng gospel? The answer is no. Tayo sa akin, bakit? Actually, the gospel is not a basic message. It is the message of the Bible. Pag binuksan niyo po ang Bible, magmula Genesis hanggang Revelation, ang laging pinupunto is the gospel of Jesus. The good news of the coming Savior. And His name is Jesus. So ngayon, what is the core message of the gospel? Alam niyo po, minsan, ang dami nating gustong pakinggan, Pero alam niyo, ito pa lang. Ito lang, tatanungin niyo po ako, anong preach ng mga disciples ni Jesus? Ito lang, gospel of Jesus. At sinapamuhay nila ito at grabe, binago ng Panginoon ang buong Jerusalem kung nasaan sila, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So what is the core message of the gospel? Ito na ngayon. 1 Corinthians 15, 1-4. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you receive and on which you have taken your stand. For context, balik mo muna yun. For context, nung panahon kasi na ito, nagugulo ang tao kasi yung gospel na pinipreach ng disciples, dinadagdagan nung iba, binabawasan naman nila. Parang sa panahon natin ngayon, di ba? Mukhang gulo ang tao. Ano ba talaga ang gospel? So, sabi ni Paul, pakinggan nyo lang, dapat, i-remind ko lang kayo sa gospel na preach ko. At dala ko nung pumunta ako sa inyo dyan. Ano ba yun? Verse 2, by this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain.
Verse 3, ito yung gospel. For what I receive, I pass on to you as first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures. Next, that He was buried and that He was raised on the third day according to the scriptures. So kung titignan natin according to 1 Corinthians, ito na ngayon, yung hindi nagbabagong core message of the gospel. Christ died for our sins. Christ was buried. Christ rose again. And Christ is Lord. That's the message of the gospel. Akala ko dati, ang ganda ng resurrection ni Jesus Christ. Ang ganda na namatay si Jesus Christ. No, baka we're missing the point. It's just a part of the message. Kaya ang goal ko ngayon, nung preparing ako ng message ngayon, sabi ko, Lord, ano ba share ko? Yung resurrection mo ba? Sabi ng Lord sa akin, God really instructed me to share the full message of the gospel. Alam niyo, lumalabas that you remove the cross, it is not the gospel anymore. Tanggalin mo yung cross, hindi na siya gospel. You remove the death of Christ, that is not the gospel anymore. You remove the resurrection of Christ, it loses its power. Wala na siyang kwenta. Hindi na siya makapangyarihan. Hindi siya nakakapagbuhay ng tao. And you remove the lordship, okay, of Christ. Kaya kasusurrender sa Kanya. It becomes self-help. Tanong, bakit mahalagang wag lang i-highlight ang ilan? Di ba marami sa atin, sino po amin? Ang alam mo lang namatay si Jesus. Ang alam mo lang nabuhay si Jesus. Pero hindi natin in-emphasize na nilibing si Jesus. Kwento ko sa inyo, bakit mahalaga na dapat kumpleto ito? Share ko sa inyo. Bakit dapat i-highlight ang buong mensahe ng gospel? Alam niyo po, yung sineselebrate po kasi ng mundo ngayon, especially ngayon, na pagkabuhay ni Jesus ay parte lang ng kabuuang gospel or good news of Jesus. Mahalagang na-emphasize na namatay si Jesus. Bakit? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tama ba? So, kailangang may mamatay. So, ang kamatayan ni Jesus ang magsisilbing resibo ng kaligtasan ng tao. So, kung sisingilin tayo ng demonyo, ligtas ka ba talaga? Yung cross. This one is a reminder, receipt, na tayo ay ligtas sa kasalanan natin. Amen? Mahalagang ma-emphasize na namatay si Jesus eh. At hindi lang yun, mahalagang malaman din na siya'y inilibing. Na sa akin, bakit? Kasi maraming lumabas na theory sa kanyang resurrection para i-debunk na hindi siya namatay. Pakitaan ko kayo ng mga theory. Fraud theory. Ano meron sa fraud theory? Sabi nila, hindi ito totoong may nangyaring pagkabuhay. Kwento lang yon. Hindi talaga nabuhay si Jesus Christ. Pangalawa, swoon theory. Nahimatay lang daw ang Panginoon. Pambira, binugbog, sinaktan. Sa Pangasinan, ginaygay. Tama? Yung word, Pambira, hindi ka nga lang uminom tubig, nahimatay ka na. Sabi nila, nahimatay lang daw ang Panginoon at hindi siya pinatay ng mga sundalo at nilagay siya sa malamig na libingan na may spices, kaya naka-recover din siya. Yan ang theory na sinasabi nila. Hindi naman daw talaga siya namatay. Pangatlo, hallucination theory. Sabik na sabik daw makita ng mga disciples si Christ, kaya nag-imagine sila. In-imagine na lang nila na, wow, it is Jesus. Diba? In-imagine nila. Siya ay nabuhay na muli. O kaya isa naman, ghost theory. Sino po dito minsan, ako, na-experience ko ito. Na-experience na ba yun? Yung, akala mo may white lady, yung pala sinampay mong damit. Okay, di ba? Minsan ganun, di ba? Akala mo, yung pala, damit lang pala. Sa Jessica Sohan, daming ganyan, di ba? Inantay mo hanggang dulong-dulo nilagay. Tapos hindi naman pala multo, may pusa lang pala. Di ba? Yun ang sabi. Sabi nila, it was hallucination daw, ghost theory. Nakakita lang daw sila ng multo, nakakala nila si Jesus. Grabe ka naman. Naging multo si Jesus. Nakaputi ba naman? Di ba? Tapos nilagyan ng ano? At panghuli, ay ang myth theory. Na sinasabi na ito daw ay kwento lang na ipasa ng mga matatanda from generations to generation. Pero may kaibigan po ako pumunta ng Israel, ng bansang Israel. Nakita niya mismo saan nilibing si Christ. Talagang maiiyak ka talaga. Kasi makikita mo na lahat ng binanggit na lugar existing. At talaga historically nag-exist. Now, bakit nila kailangang
Bakit kailangang i-prove na namatay siya at nilibing? Kasi pag hindi siya namatay, pag sinabi mo lang namatay siya pero hindi mo nakitang nilibing, baka naman talaga hindi namatay. Tama ba? Nalala niyo ba yung KMJS, yung may utang? May utang siya, nagpinicture niya yung sarili niya sa kabaong. Para lang mukhang yung parang patay na siya, para hindi na siya sisingin. Huwag naman tayo umabot sa ganon, tama ba? Pambira, pinicture niya yung sarili niya, pinuntahan niya yung lugar, buhay na buhay. Bakit? Hindi pa nailibing Ganon si Jesus Christ. Ibig sabihin, importante na nilibing siya to prove na matay siya. Kasi ang kamatayan niya, ang magsasabi na tayo talaga ay niligtas ng Panginoon. And of course, Jesus resurrected. Anong dahilan? Bakit nag-resurrect si Christ? Bakit kailangan mabuhay na muli si Jesus? Listen, dahil ang pagkabuhay niyang muli, ang papatunay, di ba, na siya ay tunay na Diyos. Amen? At ang pagka-Diyos niya, ang kukumpleto ngayon sa gospel message. Kaya pwede na natin sabihing hawak ko na ang bit. Tama ba? Victory pala, victory. Kayo naman, di ba? Talagang yun yung victory talaga. So kung tatanungin mo ako, pag-usapan lang natin ngayon ay ang resurrection. Let me tell you this, hindi buo ang kwento. But when you talk about the gospel of Jesus, buong-buo ang kwento. So at I have a good news, tingin lahat sa akin, kung ang pinakamahirap mangyari sa isang tao ay mabuhay, pero nagawa ng Diyos, meron pa ba siyang hindi kayang gawin sa buhay mo? Di ba, kasabihan natin, habang buhay may pag-asa. Si Lord patay na. May pag-asa pa. So, ibig sabihin, because Jesus resurrected from the dead, cancer now can turn into health. Sorrow can turn into joy. Depression can turn into victory. And separation can turn into a reunion. Palakpak naman po sa Panginoon. Grabe. Kaya kung sasabihin mo sa akin, kailangan ko pa ng ibang message, may mas maganda pa bang message, Rev? Pasensya na kayo, ito ang good news sa lahat ng good news. This is the greatest good news of all time. At hindi ito yung pagbaba ng gasolina. Amen? Hindi ito yung nasagot na yung hindi. Ito ay ang muling pagkabuhay, ang pagkamatay, diba? The gospel of Jesus. Mga kapatid, the gospel of Jesus proves that nothing is impossible with God. Kanina natutuwa po ako. Gulat ako sa mga mata ko po nung nagpipray na kami. Tapos na kami. First service, share ko lang sa inyo. Before siya umatin, malungkot. Pagkatapos umatin, ang saya ng tao. Parang nabuhay ulit. May nakausap po kanina, wala na siyang purpose. Sabi niya rin, parang nakasawa na, parang wala nangyari. Alam ba kanina, Reb, when I received the gospel of Jesus, nabuhay ako muli. Parang nawala yung pagod. Alam mo, today, maraming bubuhayin si Lord ngayon. Maraming i-rescue ang Panginoon ngayon. Are you excited? That's the message of the gospel. So the gospel now is not just becoming a good person. Uy, punta ka sa church. Punta ka sa church namin, magbabago ka. Hindi po. Hindi yan ang laman ng magandang balita. Bagamat ito ay resulta ng magandang balita, alam mo, pag na-born again ka, maayos kayong mag-asawa. Hindi po, hindi yan po ang mensahe ng gospel. Ang dala ng gospel is not to live morally or follow Christian values or certain rules. No. But the gospel is Jesus Christ crucified, risen, and continuously reigning in our lives. Recall tayo. Sige po, malakas na palakpak kay Lord. Di po sa akin yan, kay Lord yan. Balikan natin ngayon, recall natin, what are the three essential truths about the gospel of Jesus? The gospel is the power of God. Number 2, the gospel brings salvation. And number 3, the gospel is for everyone who believes. Ano ngayon ang core message ng gospel of Jesus? As Christ died for our sins, Christ was buried, and Christ rose again. So with that, Christ
is Lord. Maybe tanong ninyo, Rep, anong nangyayari ngayon? Ba't mo sinishare yan? Ba't ito pinag-uusapan natin? Alam mo, gusto ko malaman mo na hindi ka nandito para umattend lang ng church o para gawin lang ang iyong taunang pag-attend sa isang religious activity o tinatawag nating Holy Week or Easter Sunday, Resurrection Sunday, hindi ko alam, whatever it is. Pero Brad, sis, listen to me. Andito ka ngayon hearing this message because God is rescuing you. Marami sa inyo umiiyak ka lately. Marami sa inyo hirap na hirap ka lately. Marami sa inyo ang daming prayer lately. But I have a good news. Ito ang sagot ni Lord ngayon. Anak, panahon na. Rescue is coming. I rescue you. Knowing all of this, ano ang best response ko? Andiyan ka ngayon, nakaupo, nakikinig. Ano ang magandang response mo ngayon sa gospel ni Jesus that I am sharing with you? Believe. At hindi lang basta believe, pero pistoo. Ano yun? Magtiwala, dumepende, isuko ang puso at buhay kay Kristo. At kung meron man sa inyo dito, first timer ka, you hear this message, I want you to pistoo. Or kung ikaw naman ay matagal ka ng Christian, tapos nawala lang yung connection mo kay Lord, I have a good news. Kailangan mo lang i-reconnect muli ang puso mo at buhay mo kay Kristo. So if you are that person, I want you to stand up and pray this simple prayer after me. Huwag mo itong ulit-ulitin lang, pero gawin mong panalangin mula puso. Sabihin mo, Panginoong Yesus, naniniwala po ako sa iyo. Dumidepende ako. Hindi sa kakayahan ko, pero sa ginawa mo sa krus. Ako'y makasalanan. Hindi karapat-dapat. Pero salamat sa iyong dakilang pag-ibig na abot kahit ang katulad ko. Sinusuko ko ang aking puso, ang aking buhay sa iyo. Ginagawa kitang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you lahat sa akin. I have a good news sa lahat ng tinanggap si Jesus sa buhay. Itong matatanggap mo ngayon. Salvation next. Forgiveness of sins. Kapatid, pinatawad ka na ni Lord. Pwede mo sabihin sa akin, Rep, di mo alam yung pinagdaanan ko, kasalanang ginawa ko. No, you have been forgiven. As simple as that. Wala kang ibang pwedeng gawin. Ikaw pinatawad na ng Diyos. Pangalawa, you've been reconciled with God. Maybe feeling mo, ang layo-layo ni Lord sa akin. Parang di ko ramdam. I have a good news. Na-reconciled ka na muli sa Diyos. And you are now delivered from the judgment of the enemy. So starting today, receive a new life. Iba ka na ngayon, Brad. Iba ka na, sis. And expect for future glory. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. You have a mission now. Proclaim and testify. Proclamation declares who Christ is. But testimony shows what Christ has done. Proclaim the gospel of Jesus. Wala akong pakialam kung baguhan ka lang, first timer, hindi ka pa nag-aral, o kaya naman pautal-utal ka o matagal ka na sa church, marami ka nang alam. Share the gospel of Jesus. Testify na kahit sa isang makasalanang tulad mo, abot pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Share mo sino ka dati, paano mo nakilala si Lord, at sino ka na ngayon. Why? Because proclamation gives clarity, but testimony gives credibility. At sa lahat na magpa-participate, alam ko lately, sobra akong binasag ni Lord sa mensahe ng gospel. Grabe yung heart ko lately for the lost, for sharing the gospel. Sabi ng Lord, anak, sa lahat na magpa-participate, to everyone who shares the gospel, Matthew 28:18-20, this is the promise of God. Are you ready? Are you ready? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Next.
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. I have a good news sa lahat, and surely I am with you always to the very end of the age. Ang pangako ng Diyos ngayon, to those who will proclaim and testify, bagamat nasa krisis tayo, ito ang pangako ng Diyos, surely I am with you always. Hindi po ito ang panahon para magpanik. Ito ang panahon para magbalik loob. Thank you, Jesus, for your death. Thank you, Jesus, because you were buried. Thank you, Jesus, because you were risen. And with that, I will make you the Lord of my life. Ladies and gentlemen, this is the gospel of Jesus. Let's worship the Lord. We sing.